Mag-experiment tayo ng organic hydroponics, no? Kratky method. So, bumili tayo ng solar pump. Saka lagyan natin ng 1 kilo na vermicast. Babad natin dito ng 12 hours with air. So ito na yung update ka backyard sa ating organic hydroponics na Kratky. So ito po ay 37 na po sila na days po. 37 days after sowing. So ito na yung mga ugat nila. So ito meron itong swamp, no, nahalo, vermi sa swamp. So makikita nyo dyan, ito na yung vermi niya. So ating haluin konti. Sa March 10 po ito maging 45 days. Pero try natin i-max hanggang 60 kung papait ba siya, no? So ito yung pure vermi. Pure vermi ito, walang swamp. Hindi masyadong yung ugat niya, backyard. So pareho araw po ito, no? 45 days. And then pareho din ang natanim, maliban lang itong Monday. So try natin yan ka backyard, hanggang 60 days. Mag-iwan tayo hanggang 60 days kung hindi pa rin papait. So kahit pa paano okay yung organic. Ito po pure organic po ito, no? Hindi ito synthetic. So masarap po itong kainin ka backyard. Yan po. After 60 days, babalikan natin ito. And then titikman natin kung may pumait ba. So that's it. So ito na po yung result ka backyard na 45 days na. Ito yung comparison nila doon sa kabila. Yan. Ito yung may swamp. Yung sa kabila wala. So makita natin yung difference. Yung roots system compare dito sa kabila. So kunti lang. Pero sa kabila napakahaba. So 45 days old na ito. Tikman natin kung mapait ba. Asama ko magtilaw. Romaine. Tilawan ko na yung mga kamay. Kaya man? Bilhin lang tayo. So mag-iwan tayo ng isang romaine, isang Monday at saka isang junction. Paabutin natin ng 60 days kung pait pa rin ba. So that's it. So hello ka backyard. So nalaman namin na 46 days pumait na po ito. So ito sila ay nasa 60 days sobra na. So takain na lang ito sa pugo. So kahit pa paano nalaman natin na kahit organic, no, ang ganitong setup, workable po. 45 days, pwedeng i-harvest, or less than 45 days for consumption. Organic, pwede din ibenta. So, ito na yung Nutrihydro. Ito yung Kiss. Ito yung organic A natin na walang, yung normal tubig lang ito sa flowing. At ito naman yung galing sa pond na tubig. So yung galing sa pond na tubig, makikita yung ka-backyard, meron siyang nag-yellow siya. Compare dito, wala yung normal na tubig. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming.
Backyard, ang gagawin po natin ngayon ay try natin mag-compare po ng solution. So ito po ay katanim ni Marvin Baisa. Ito po ay yung Kiss solution na powder. So ito na lang yung natira. Subukan natin ito. The same source of water po. At saka itong isa ay gawin nating comparison. Ito po ay Nutri-Hydro. So hindi pa naubos, no? Subukan natin yung Nutri-Hydro versus kay Kiss katanim po kay Sir Marvin Baisa. And then mamaya po ipakita ko sa inyo yung comparison din ng organic, no? And then tingnan natin kung gaano sila anong tawag nito, yung tingnan natin kung ano yung difference po, kung gaano po laki yung difference po. So gagawin natin the same pH, itong dalawa the same pH and the same TDS, okay po, or ppm. So pareho po ito. So hindi ako magpo-foliar dito. At saka pareho din ng chelated iron ang gamitin natin. The same sukat. Walang foliar, walang fungicide, and then tingnan natin kung ano po yung result. And mamaya sa organic, i-explain ko din sa inyo kung ano yung difference ng dalawa na batch. Dalawang comparison po yung papakita ko mamaya sa inyo po. So susubukan po natin ito, and then we will see po kung ano po yung result po ng dalawa. Para po sa inyo mga kabakyard, ano po yung pinaka the best, si Nutri-Hydro or si Kiss. So sa mga nakasubok na dyan, you can comment below po kung ano po yung pinaka mas saan po dito sa dalawa yung mas comfortable kayo, mas nakita nyo mas merong tipid or merong pagkakaiba or merong ginansya, no, or profit. So kayo na pong bahala, ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po ang magiging result po nito. So ayan po, nilagay ko na po yung una, yung Nutri-Hydro, and then yung Kiss kay Katanim, no, Katanim Ingenious Smart Solution. Check all po the materials po kung saan ko po yan nabili sa description po. Lagay ko po doon lahat kung store na nabilhan ko po niyan ng mga solutions. So ito po yung magiging ano natin ka-backyard sample, Nutri-Hydro versus Kiss. So tingnan natin ito after few weeks, no, kung hindi natin ito gagalawin. Tingnan natin yung kanyang growth po. So ito namang isa, ito yung organic po. So yung water na gagamitin ko sa isa is yung water sa pond. Ito po yung water sa aking fish pond, ang balde. Ang water po sa isa ay water sa flowing. Yan. So ito naman po ay vermicast. Lagyan natin ng tigtit to 1 kilo po. Vermicast 1 kilo each. So ano po ito, 6 heads po. So lagyan natin ng tagwa 1 kilo. So yan, after ay i-mix nyo lang po ka-backyard. Mix nyo sa tubig hanggang sa talagang ma-extract yung nutrients ng vermicast. So ang bilihan po namin yan ay 300 per sack po dito sa amin. So we are still in part of experiment po ka-backyard. Ang ingredients na hindi natin kalimutan ay ito. Hatiin natin ito 1.5, hatiin natin sila sa dalawa, tag 750 ml. So ito ay tinatawag na fertilizer ng mga greens. Lahat ng green ay lagay ko sa isang drum at lagyan ng tubig, or ang term ng iba tawag ito swamp, no? So
So ito yung liquid fertilizer rich in nitrogen. So hatiin natin ito sa dalawa, yung sa kabila at dito, para sa ating organic lettuce. 750 ml each. So ulitin ko, pinagkaiba lang nila ka-backyard ay yung water, kasi yung water ng isa ay water sa fish pond po. Pure po yung galing sa fish pond talaga yun, wala nang ibang halong water na na merong ratio pa or dilution. Wala na pong dilution po. Tingnan natin. So i-mix ko ito. Yung isa parang na-mix naman. So ito po. Pasensya na po sa busis ko ka-backyard kasi iba po yung pakiramdam ko po, yung aking yung nose, pati dito sa aking tutunlan, no? Ibang-iba ngayon kasi napakainit. So pero patuloy pa rin tayo ka-backyard kasi dito yung isa namin sa isang extra income namin ng asawa ko. So experiment lang tayo ng experiment. Kasi baka may makuha tayong maganda. So, doon tayo sa maganda. Tama po. Pangalanan natin to ka-backyard. Ito ay organic versus organic. Ito isa ay synthetic versus synthetic. And then, tingnan natin yung apat after maybe 30 days. After 30 days, tingnan natin. Kasi transplant ngayon eh. Tingnan natin after 30 days. Actually, May 18 ito mag-harvest sa May 18. So, tingnan natin kung ano yung growth nila, no? Yung pinagkakaiba ng kanilang growth. So, ilagay ko na. Ka-backyard. Para makita natin. So, ang ilalagay ko na variety ay pareho pa rin. Doon. So, meron akong tatlong Olmiti. Yung Olmiti din dito sa kabila. Ito tatlo. Tsaka dalawang tawag nito, Siberius. Isa na Gaugin. Yung Gaugin, yung red na Gaugin, ito yung experiment natin ka-backyard. So meron tayong Nutrihydro versus Kiss Solution ni Katanim, and then versus Organic A. Yung Organic A natin ay ang water ay galing sa flowing natural water. At nilagyan natin ng 1 kilo, 6 heads, 1 kilo ng vermicast. And then 750 ml na liquid fertilizer or swamp, no? Swamp liquid fertilizer. And then dito sa Organic B ay tubig ng pond, fish pond. So yan yung mga dumi ng mga isda. Plus 750 na liquid fertilizer or swamp. And then plus vermicast na 1 kilo. So 1 kilo vermicast, 1 kilo vermicast din dito. Ang pinagkaiba lang nila ay yung water. So see you in after a few days. So ayan po ka-backyard, mga 10 days na po ito after ko po na transplant. So ito, kayo na pong humusga, no? Ito po yung Nutrihydro. So yan na po yung resulta ng Nutrihydro natin. So ito yung Kiss Katanim Ingenious Smart Solution ni Marvin Baisa, no? So walang foliar po ito. Nilagay ko lang the same pH, the same ppm. Ito yung flowing water organic from the flowing na merong 1 kilo na vermicast at saka 750 ml
750 ml na swamp, no? Yung sa swamp fertilizer. Ito naman yung water galing sa fish pond at saka 1 kilo of vermicast at 750 ml of swamp fertilizer. So yung result niya medyo halos pareho. Yung sa organic both, this is 10 days after. At saka ito rin synthetic natin, no? So makikita nyo ka-backyard, hindi naman ganun kalayo ang difference, pero makita natin after 30 days nito kung gaano kalaki yung difference po. So ito yung Nutrihydro natin, no? Walang foliar. Okay po, walang foliar ito. So Nutrihydro, maganda din, no? Maganda po yung Nutrihydro tubo. Ito po yung keys natin. The same ppH, the same pH and the same ppm. So ito po yung ating keys. Ito po yung organic natin, ano? Sana nasunog siya sa sobrang init pala, oh. So ito yung keys natin. Ay, keys, no, ito yung organic A. Ito yung tubig galing flowing na merong binahayan tayo ng uod, ah. Ayan, ang Gaugin. So ito yung water niya lang ay gikan sa flowing, so kailangan na ng additional. Kita nyo yung roots, so napaka white po compare dito kay katanim kiss. Ito po parang mainit yata, ah. Madami yung ugat nila. Itong sa Nutrihydro mas madami yung ugat. And then, ito ay Organic A, 750 ml na liquid fertilizer, yung swamp. At saka 1 kilo na vermicast. Ito naman yung, kita yung difference, oh. Oh, napakadaming dahon. Napakaganyan siya. Ang tubig po nito, ang kaibahan ay tubig galing sa pond. And then, 1 liter, 750 ml of liquid fertilizer, swamp, and then 1 kilo of vermicast. So, kailangan na siyang i-mix ulit. So, yan po for the 16 days after transplant. So, ito na yung Nutrihydro. Ito yung kiss. Ito yung Organic A natin na walang, yung normal tubig lang ito sa flowing. At ito naman yung galing sa pond na tubig. So yung galing sa pond na tubig, makikita yung ka-backyard, meron siyang nag-yellow siya. Compare dito, wala eh. Yung normal na tubig. Ganda naman yung Gaugin. Ganda yung ating Olmiti. Alimambo pala ito. Oh, Olmiti ito. Olmiti. So ito na po mga ka-backyard. Ito po ay 42 days na po sila. So harvest po ito sa March, sa May 18. 45 days. So ito yung Nutrihydro, kaya lang na ubusan ng solution. So refill tayo mamaya. Kaya medyo nagkaano sila, kasi naubusan. Dahil si mama lang dito natira. So ito naman si Kiss, 42 days. So amazing. Ito yung ating organic. Compare mo sa kanila, kita niyo yung dahon, napakalapad po. Ito yung flowing yung water. So kita niyo yung ating Olmiti. Yan, ang ganda.
Kung makita nyo yung roots niya, napaka-white po nito. Oh. Compare mo sa Kiss commercial. So, ang itong isa, ito yung sa pond yung water. Medyo yellowish lang talaga siya konti. Yung growth niya, yung iba, yung ating Olmite, maganda din. Yung Gauguin natin, okay din. So, kita nyo yung sa baba niya, yung roots. Wow. Sa tingin nyo ka-backyard, mag-organic na ba tayo? You can do it po. It's just an experiment, no? Experiment ko lang po ito, tsaka kita ko na meron pong kaibahan. So, makikita nyo itong commercial, yung Olmite natin, napaka-green po. Yung sa ating organic, medyo hindi masyadong green yung kulay. Pero malaki. O, kita nyo, kung kukunin ko ito. O, yan po siya. Yung Olmite. Hindi masyadong green yung kulay compare nitong isa sa Kiss at saka sa Nutri-Hydro. So, yan po, pinapakita ko lang sa inyo ka-backyard na posible po ang organic. Yan o, organic o. Kita nyo, napakalaki yung Tiberius natin. So, soon po, organic na po tayo. Kaya, binabahagi ko lang po ito sa inyo. Kasi, libreng kalaman po ito. So, libre po ito. Kayo na pong bahala kung ipagpatuloy nyo or gagayahin nyo or mag-ano pa kayo ng experiment. Kasi meron akong experiment dito ka-backyard, ano. Yan po, meron pa ako mga experiment na mga organic. So, titingnan ko kung ano talaga yung the best po na mixture ng ating organic po. So, yan po, and God bless you. Subscribe to my channel. Until next time. Thank you for supporting po Backyard Farming. So, kita nyo yung roots niya. Napakadami. Ganda. So, yung baba niya, meron talagang yellow. Pero yung taas niya, napakaganda. Walang foliar, walang pesticide po yan. Organic, safety, kainin. What's up ka-backyard? So, mag-harvest po tayo ng organic po natin na hydroponics na lettuce. So, pakikita ko po sa inyo. Ito po yung resulta po ng ating experiment. Turn ko lang yung camera. Makikita nyo yung itong ating vermicast na nalagay. May tutorial po tayo nito ka-backyard, ano? So, regarding sa experiment, nakikita ko na what will work sa experiment na ito ay itong Olmite, hindi sa Tiberius. Kasi yung Tiberius natin nag-yellow po. So makikita yung Tiberius nag-yellow. Ngayon ay kanilang July 6. So 45 days po nila ngayon from sowing. So yung Olmite natin maganda yung tubo. Pero yung Tiberius natin merong mga yellow. So yan po, magdidepende po yan sa vermicast na gagamitin pala kasi dalawang klase po ito na vermicast po. Depende talaga. Kaya mas mainam tayo po ang magawa ng vermicast. Kaya po meron po akong bumili po ako ng African Night Crawler po para po makaproduce ako ng sarili kong vermicast. So kita yung Tiberius, yellow talaga siya. Pero kita mo naman yung Olmite. So pakita ko sa inyo yung Olmite natin. Ito po ay organic hydroponics. So, kita nyo yung roots niya. Napakadami. Ganda. So, yung baba niya, meron talagang yellow. Pero yung taas niya, napakaganda. Walang foliar, walang pesticide po yan. Organic, safety, kainin. So, sa aking experiment, it's good for the Olmite variety. Hindi po sa Tiberius. So mag-harvest po tayo ngayon ng Olmite. Itong Tiberius natin, atin na itong gagamitin para sa ating mga fish at sa quails. Pakain na po. So itong the best para po sa akin, no? Yung mixture ko dito. If you want to learn more about organic hydroponics, you can message me. You can follow po sa ating Facebook page, Backyard Farming. Andun po yung mga update natin po. Mga daily updates, meron po tayo doon. Weekly updates, meron po doon sa ating Facebook page. So, ito po, hindi po ito
organic. Kay katanim po ito, Kiss Solution, na magandang tubo po ng Scamander at saka itong ating lalik. Itong lalik ko po ay 50 days na po ito. Hindi pa rin pait. Napakalaki na. Pero sa organic ko, hindi pa masyadong maganda. Kita niyo yung lalik ko sa organic, hindi pa maganda. Pero sold na ako dito sa aking Olmiti. Kita yung kamay ko. Sa Olmiti. Napakalaki ng Olmiti. So, if you want to learn more about backyard farming, kabackyard, just message us and join po sa ating Facebook page at saka sa YouTube channel. Don't forget to subscribe po, kabackyard. Comparison niya, kabackyard, ang comparison nyo dito po sa organic at saka hindi organic, hindi po masyadong kalayuan. The difference lang po, mas greener po yung ating synthetic or ating commercial na lettuce na gamit pong commercial na solutions ni katanim Marvin Baisa po, Kiss Solution. Mas greener siya compare po siya dito. No, maybe I will research more kung bakit po ganon, or baka may idea po kayo, you can share it in the comment below po para po mas ma-improve ko po itong aking organic po na hydroponics. So mas greener talaga siya tingnan, mas crispier po yung synthetic. Pero yung ating crispy man din siya kasi Olmiti ito eh. Medyo lighter lang yung pagka-green niya compare po sa ating synthetic po. So far, pwede na po pang market. Mas tipid po itong organic natin. Ang kailangan na natin dito is vermicast po. If you can produce vermicast on your own, mas malaki po yung tipid mo. Mas makaka-income ka talaga dito. At super healthy. Kaya, that's it, kabackyard. Kami para ituro po na free po para po mas matuto tayo organically. So far meron pa po akong katanim dito kasi po hindi pa kakayanin yung ating organic dahil wala pa tayong vermicast. Yung vermicast talaga yung pinaka-importante po mga kabackyard. Kaya do it po on your own research. You can follow the Facebook page and ating YouTube channel. Meron po akong experiment po doon regarding organic and synthetic hydroponics po. It is possible po mga kabackyard. Kitang-kita nyo naman itong aking experiment. So please follow, like, and comment po. My goal and my heart po mga kabackyard is tayo po ng mga backyard farmers. Kaya po natin makaproduce ng food para sa ating family na mas makatipid at healthy po. Kung mayroon pong sobra, doon po tayo magbibenta. Yun po kabackyard ang goal ko po, na maturo po sa ating mga kapwa kabackyard farmers na hindi po mahirap po ang mag-produce po ng pagkain. So that's it. God bless you and keep updated po. Mayroon po tayong link dito sa mga tutorials po natin sa hydroponics, and see you and God bless.